Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Bangkay ng isang mangingisda natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Dagupan City. Lalaki pinagtulungang bugbugin ng 6 na menor de edad. Biktima, sinaksak pa. Unang kaso ng ASF sa Cagayan ngayong 2025 naitala sa bayan ng Sanchez Mira. At nasapin ang half kilo kada serving ng bulalo at iba pang nakakatakam na putahe. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang mangingisda sa dagat sa Dagupan City. Naka-alerto Sandy Salvacio. Isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa dagat na bahagi ng Barangay Bunoan, Binloc, Dagupan City dakong alas 7 ng umaga kanina. Mangingisda raw sana ang isang barangay tanod sa lugar nang makita ang bangkay. Agad niyang ipinagbigay alam sa otoridad. Kinilala ang bangkay na si Juanito Naason, 68 anyos, isang mangingisda at residente ng parehong barangay. Nakita nga po ng ating doktor na itong natagpong lalaki is namatay po due to asphyxia by drowning. Ayon sa kaanak ng biktima, umalis daw si Tatay Juanito sa kanilang bahay bandang 1:00 ng madaling araw kanina upang mangisda. Hinang-hina na ako nakita ko na yung kapatid ko, yung itsura niya ay talagang awang-awa na ako. Sa lugar na ito, natagpuan ang bangkay ng nalunod na senior citizen. At sa nakausap natin na kaanak ng biktima kanina ay talagang nakagisnan na raw ni tatay na gumising tuwing madaling araw at pumalaot sa dagat at mangisda ng mag-isa. Bukod sa pangingisda, namamasada raw si Tatay Juanito sa kanyang tri-bike tuwing umaga hanggang tanghali. Nag-abiso ang otoridad sa mga mangingisda na tiyakin ang kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nagpupunta sa dagat upang maghanap buhay. Siguraduhin natin na physically fit tayo para mangisda. Pag makita po natin na yung weather is hindi po maganda, wag na po nating sapalaran yung buhay po natin. Bukod sa mga mangingisda, inaabisuhan din ng mga beachgoer na tiyakin ang kanilang kaligtasan sa kanilang pagligo sa dagat upang makaiwas sa sakuna. Lagi naming pinapaalala sa ating mga beachgoer na bawal pong maligo paggabi kasi wala na pong nagbabantay na lifeguard. Hanggang 5 o'clock lang po yung ating pagbabantay. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sumalpok ang truck van sa isang kainan sa Cordon Isabela matapos na pumutok ang isang gulong. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Sa video na ito, kita ang mga nagkalat na pakwan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Quirino, Cordon Isabela, pasado alas 3 kahapon. Batay sa investigasyon ng PNP, sumabog ang isang gulong ng isang truck dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver hanggang masalpok ang motorsiklo at isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nadamay rin ang isang poste ng kuryente at isang kainan sa lugar. Dinala sa ospital ang driver ng truck na nagtamo ng sugat sa katawan. Wala nang ibang nasaktan sa insidente. Naayos na po nila sa pamamagitan nga din po ng compromise agreement. Ngayon sir, hinihintay na lang namin yung lamang natin, yung desisyon ng may-ari ng isa pang napanggana truck. Nasawi ang isang rider ng motorsiklo ng aksidenteng sumalpok sa isang concrete box sa gilid ng kalsada sa Barangay Cabecera 19, City of Ilagan sa Isabela, gabi noong Linggo. Sa lakas ng impact, tumama ang ulo ng biktima na isang barangay kagawad sa bakal na poste. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sugatan naman ang angkas ng motorsiklo na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sa kuha ng CCTV sa kahaba ng Barangay Ranyag, Ramon Isabela hapon noong Lunes, makikita ang paghagip ng puting SUV na nasa outer lane sa motorsiklo na nasa inner lane. Binabagtas ng dalawang sasakyan ang parehong direksyon nang mangyari ang insidente. Matapos ang insidente, makikita rin ang dire-diretsyong patakbo ng driver ng SUV. Sugatan ng rider at kanyang angkas. Kinaumagahan, kusang sumuko ang driver ng SUV sa pulisya.
Nakapag-usap na rin ang mga sangkot sa insidente. Nagharap sila ng biktima, no? At nagkaroon naman na sila ng kasunduan na ayusin na lang yung insidente, no? Sa pamamagitan ng compromise agreement. Patuloy ang paalala ng Isabela Police Provincial Office na magdoble ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nahuli kam ang modus ng 4 na babae sa pagnanakaw ng bag sa isang tindahan sa palengke sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang 4 na lumapit sa tindera. Kanya-kanyang turo sila sa kunwari ay bibilhin ng magkakasabwat para maagaw nila ang atensyon ng tindera. At habang abala sila sa pakipag-usap, agad na pumasok ang isa sa kanila sa kabilang pwesto at dinampot ang bag. Dali-dali silang umalis matapos ang pagdanakaw. Napag-alaman na may lamang 5,000 pesos na pera, ID at lisensya ang natangay na bag. Nai-report na sa pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala namatay ang 2 alagang baboy ng isang hog raiser sa Centro 2, Sanchez Mira, Cagayan noong August 13, 2025. Sa isinagawang blood sampling, nadiskubreng positibo sa African swine fever ang mga baboy. Base sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office, ito ang kauna-unahang kaso ng ASF sa probinsya mula pa noong 2021. Nagsagawa ang Municipal Agriculture Office ng Sanchez Mira ng monitoring at surveillance sa mga alagang baboy upang makontrol ang pagkalat ng virus. Presyo ng mga native na gulay bumaba ng mahigit sa 50% dahil sa dami ng supply. Ang latest sa presyuhan ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw nang patuloy sa pagbaba ang presyo ng native na gulay dito sa Calasiao Public Market. Kung sa nakalipas na mga araw ay pahirapan ang supply ng native na gulay sa mga pamilihan, ngayon, sobra naman daw ang supply ng lowland vegetable, kaya bumaba rin ang presyo nito. Mahigit 50% ang ibinaba sa presyo ng native na gulay. Gaya ng talong na dating 200 pesos ang kada kilo, mabibili na ngayon sa 50 hanggang 60 pesos. Nasa 50 pesos ang kada kilo ng sitaw na dating nasa 100 pesos. Habang ang okra naman na mula sa 120 pesos ay mabibili na ngayon sa 30 pesos kada kilo. Bagsak din ang presyo ng siling haba mula sa dating 200 pesos per kilo. Ngayon, nasa 40 hanggang 50 pesos per kilo. Madami po kasi siyempre itong gawa ng Tag-Araw. Kaya dumadami din yung supply. Malaking bagay po. Ay dahil? Dahil bumaba nga, makakabili na kami ng makakagulay na kami ngayon. Samantala, patuloy naman ang pagtaas sa presyo ng highland vegetable. Sumirit pa ang presyo ng patatas, benguet beans at carrots. Epekto raw ito ng mga nagdaang kalamidad ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Yung damage after that, yung mga mas maliit na hindi pa lumaki, yun ang damage na nangyari na lumalabas ngayon. Na maliit yung na-produce. So, yung produce volume lumiit. Posibleng abutin pa raw ng 1 buwan bago bumalik sa normal ang presyo at supply ng highland vegetables. Chris, dito naman sa Calasiao Public Market ay maraming supply ng ibinibentang gulay sa iba't ibang bahagi nga ng pamilihan. Ayon nga sa mga negosyante, kung dati daw ay nagkakaroon ng undersupply o kakulangan sa supply, sa ngayon nga ay nagkakaroon nga ng mas maraming supply. At ayon nga sa mga negosyante, ang kanilang problema sa ngayon ay yung mabilis na masira o madamaged yung kanilang mga ibinibentang gulay, especially kapag kukonti nga yung nabili o mababa talaga yung demand sa gulay. Kaya ang ginagawa na lamang nila sa ngayon ay nire-repack na lamang nila yung kanilang mga panindang native na vegetables at ibinibenta sa mas murang halaga para nga mabilis na ma-dispose yung kanilang mga paninda. Samantala, Chris, sa ating pag-iikot dito nga sa Calasiao Public Market ay kukonti naman yung supply ng highland vegetables o yung mga gulay na nagmumula nga sa probinsya ng Benguet. Ayon sa mga nakausap natin ng mga negosyante ay kukonti rin kasi yung supply na inaangkat nila mula naman sa Urdaneta City, Bagsakan Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bilang pagunita sa 42nd death anniversary ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr.,
walang entrance fee o libreng pumasok ang publiko sa Aquino Museum and Center ngayong araw, August 21. Ayon sa pamunuan ng museum, layo nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga individual, walk-ins at pamilya na mas makilala pa ang buhay at pamana ng dating senador. Pansamantala ring sinuspindi ngayong araw ang reservations para sa malalaking grupo upang mas marami ang mapagbigyan na makapasok sa museum. Nagkaroon din ng guided tours sa mga bisita ngayong araw. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Anim na kabataan na edad 14 hanggang 16 ang sangkot sa pambubugbog at pananaksak sa isang 26 anyos na lalaki sa Sual, Pangasinan noong Lunes. Sa investigasyon ng otoridad, naliligo at nagiinuman sa isang dam sa barangay Kamagsingalan ang mga kabataan nang lapitan sila ng biktima. Nagkaroon daw ng alitan na nauwi sa gulo. Binugbog at pinagsasaksak ng 6 na kabataan ng biktima. Nagtamo ng saksak sa ulo at likod ang biktima habang sugatan din ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpapagaling sa ospital ng biktima. Nasa pangangalaga naman ng MSWD ang mga menor de edad na kabataan. 289.5 million pesos na flood control project sa Kamiling, Tarlac na kitaan ng mga bitak. Narito ang report. Ito ang pinakamahal na flood control project sa Pilipinas, ang Kamiling Agno River Floodway Phase 3 sa Kamiling, Tarlac na nagkakahalagang 289.5 million pesos. Nagkatulong daw ito noong sunod-sunod ang bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Pero kapuna-puna na mayroon na itong mga bitak. Sabi ng DPWH, nagkakarak ang semento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang isa pang flood control project sa Kamiling na 2 taon pa lamang mula nang gawin, may mga butas na at litaw na bakal. Ang konkreto, mabilis pang masira. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project. Nangangamba ang mga residente na tuluyan itong masira. Sinusubukan ng GMA Regional TV na kunin ang panig ng kontraktor ng proyekto na Flordas Construction. Kinumpunin ng DPWH 1st District Engineering Office ng Tarlac ang mga butas at bitak. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila para maayos po natin. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Apektado ang kita ng mga pumapasadang tsuper dahil sa bahang dulot ng high tide ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Sundan sa report. Sa araw pa ng Sabado, inaasahang mararanasan ng high tide na karaniwang itatala tuwing umaga sa ilang bahagi ng Dagupan City. Kabilang sa mga apektado sa nararanasang pagbaha na dulot ng high tide ay ang transport group, gaya ni Mang Benji na jeepney driver. Tuwing may baha dahil high tide, hindi raw muna siya pumapasada. Balik pasada na lang daw siya bandang tanghali kapag humupa na. Kaya aminado siyang apektado ang kanyang kita dahil nabawasan siya ng biyahe sa buong maghapon dahil sa baha. Pag medyo mababa na, pwede nang pumasada. Yung preno mo masisira. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, apektado ang mga tsuper, lalo na ang mga biyaheng dumadaan sa mga kalsada na direktang naapektuhan ng baha dulot ng high tide. Hindi raw masisisi ang mga tsuper at operator na pansamantalang ihinto pamamasada kesa masira ang kanilang sasakyan. Apektado tuwing umaga pag tumataas yung tubig, nagkakaroon ng high tide. Yung mga iba lumihilis talaga, humihinto sa pamasada. Tapos pag medyo mababa na yung tubig, saka sila babalik. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation, kukonte ang pumapasadang jeep sa umaga sa Dagupan City. Pero pagdating ng hapon, ay balik na sa normal ang dami ng jeep na biyaheng Dagupan. Bilang tulong, namamahagi ng assistance ang OPTF sa mga apektadong tsuper. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ng low pressure area kaya magiging maulan ang ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ng LTA kaninang umaga sa layong 510 kilometers silangan ng Baler, Aurora.
Nananatili ang tsansa nitong maging bagyo at sakaling patuloy ay tatawag nitong Bagyong Isang. Ayon sa Pag-asa, tutumbukin o tatawirin ng sama ng panahon ang Northern o Central Luzon sa mga susunod na oras at araw. Makakaapekto na ang trough o extension ng LPA sa maraming lugar sa bansa kasabay ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga ulan o pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas din ang ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces at Central Luzon. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Seguridad sa mga paaralan sa Bangaldan, Pangasinan, hinigpitan matapos ang bomb joke na naitala sa isang eskwelahan. Tutukan sa report. Hatid sundo ni Jennifer ang kanyang grade 1 na anak na nag-aaral sa Anolid Elementary School sa Bangaldan, Pangasinan. Bilang magulang, nangangamba raw siya sa kaligtasan ng anak, lalo pat may mga napaulat na bomb joke sa ilang paaralan sa Pangasinan. Nakakatakot, ma'am, talaga. Kasi hindi mo ikatapos maraming kaguluhan po, di ba? Kaya ngayon, bilang parents, ano ginagawa mo? Sinusundo ko po yung anak ko. Kabilang ang isang pribadong eskwelahan sa bayan ang nakapagtala ng bomb joke. Agad na umaksyon ng pulisya para i-verify ang report. Tumawag po tayo sa bomb squad po natin ng Pangasinan, ma'am. And then afterwards, nag-conduct po tayo ng investigation regarding dun sa pag-proliferate niya using the social media platform. Kasunod nito, mas hinigpitan ang seguridad sa lahat ng mga paaralan sa bayan. Gaya sa Anolid Elementary School, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng outsiders. Bawal din pumarada ang mga pribadong sasakyan sa covered court ng eskwelahan. May policy naman ng school na bawal magpapasok ng mga sundo, talagang from classroom to gate po talaga. Tsaka pag bagong mukha, tinatanong naman ni guard. Sa datos ng Pangasinan PPO, 4 na eskwelahan sa probinsya ang nakatanggap ng bomb joke sa loob lamang ng halos 2 linggo mula sa Dagupan City, Mangaldan, Santa Barbara at pinakahuli sa Bugalyon. Inaalam ngayon ng pulisya kung posibleng iisang tao o iisang grupo lang ang nasa likod ng magkakasunod na bomb joke sa probinsya. Mayroon na po kaming lead hinggil sa taong nasa likod nito, pero sa ngayon po, na-assure muna namin na ang proseso na ginagawa po natin, katuwang po ang ating PNP Anti-Cybercrime Group ay naaayon sa batas. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po napapanagot ang nasa likod ng insidenteng ito, ma'am. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasagip naman ang isang sugatang Luzon Hornbill sa isang bakuran sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, may sugat sa pakpak ang ibon. Nakita ito ng isang residente na nahihirapang lumipad. Agad namang isinuko sa Menro ang ibon para masuri ang kalagayan. Pakakawalan din ito kapag nanumbalik na ang maayos na kalagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa isang public advisory na pinost sa social media page ng Provincial Government ng Ilocos Sur, idineklara ang August 22, 2025 bilang Day of Rejuvenation sa kanilang mga empleyado. Lain itong mabigyan ng sapat na panahon ang mga kawani na magpahinga at mag-recharge at babalik sila sa kanilang mga trabaho na may panibagong pagtuon sa paghahatid ng serbisyo publiko. Babalik ang normal na operasyon sa Martes, August 26, 2025. Mabilis na pag-usad ng kaso sa pagpatay sa isang batang babae, tiniyak ng pulisya. Narito ang report. Tiniyak ng Dagupan City Police ang mabilis na pag-usad ng kasong kinakaharap ng mga sospek sa pagpatay sa 7 taong gulang na babaeng natagpuan sa dalampasigan ng Barangay Bunuan Gazette noong Agosto 15. Kidnapping with homicide ang kasong kinakaharap ng mag-asawang sospek sa krimen. Nananatili ang mga sospek sa kustodiya ng pulisya. Nung Monday, after more than 14 hours or 15 hours na pag-refer po natin ng case sa fiscal, is natapos din. Nagkaroon na rin po ng resolution
Based po sa mga pieces of evidence na nakalap natin, Inaasahang aakyat na ang kaso sa korte sa susunod na linggo. I believe this Monday, mairaraffle na po yung kaso, may aakyat na po sa korte. Pagkatapos nito, ikukumit na rin sa Bureau of Jail Management and Penology ang mga sospek. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ang pahayag ng mga sospek. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng bata. Ito pong pieces of evidence na nagather natin, I believe po na airtight and hindi lang po probable cause but certainty of conviction yung madarating po ng ating inirefer na kaso. Samantala, kasunod ng insidenteng kinasangkutan ng 7 taong gulang na bata, nananawagan ang Pangasinan Police sa publiko lalo na sa mga magulang na higpitan pa nila ang pagbabantay para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Paiigtingin pa raw ng pulisya ang kanilang information drive kaugnay sa child protection at safety awareness. Kasalukuyan pa ring nakaburol ang mga labi ni Baby Portia sa kanilang bahay sa Asingan, Pangasinan. Pansamantalang itinakda ang libing sa Lunes. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 32 anyos na mangingisda arestado sa buy-bust operation sa Sinait, Ilocos Sur. Ang detalye sa report. Arestado ang isang mangingisda sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa barangay Dadalakitan, Sinait, Ilocos Sur, pasado alas 9 kagabi. Kinilalang sospek sa alias Melvin, 32 anyos, residente ng nasabing barangay. Nakuha sa sospek ang 8 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nabawi rin ang ginamit na buy-bust money sa operasyon. Nakapiit sa Sinait Police Station Jail Facility ang sospek na wala pang pahayag. Mahaharap siya sa kaukulang kaso. Sa search warrant operation naman natimbog ang isang provincial target drug personality sa La Union. Isinagawa ang operasyon na pinangunahan ng PIDEA Region 1 sa barangay San Vicente, bayan ng Agoo, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect sa alias John G, residente ng parehong barangay. Nasa 30 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Nasamsam din sa operasyon ang 2 baril at mga bala. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, ilang hog racers sa Maldan, Pangasinan unti-unti nang bumabalik sa pag-aalaga ng baboy. Narito ang report. 2 inahing baboy ang inaalagaan ni Mang Heraldo ng Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Maging ilan niyang anak, nag-aalaga na rin ng baboy. Umaasa silang bumalik na sa normal ang hog industry sa bayan, katulad noong 2019, bago tumamang African swine fever sa probinsya. Sabi nila, pwede nang mag-alaga. Siyempre, tinitiis namin na yung mga pinapakain dahil mahal eh. Kaya kunti lang dahil siyempre parang maalagaan ng gusto. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, unti-unti nang bumabalik sa pag-aalaga ng baboy ang mga hog racer sa bayan. Sakto raw ngayong panahon ang muling pag-aalaga ng mga baboy para sa sapat na supply sa darating na holiday season, partikular sa Desyembre. Pero nagbabala ang Agriculture Office sa mga hog racer na iwasan munang mag-alaga ng maraming baboy, lalo na ngayong tag-ulan dahil madaling kapitan ng sakit ang mga ito. Bilang po vet ng Mangaldan, nag-a-advise pa rin ako dahil tag-ulan, may mga past experiences na nangyari na once umulan, mag-strike na naman si ASF. Kako, ingat na lang kayo. Yung mga dating ginagawa, biosecurity pa rin yan, huwag na kayo magpapasok ng iba. So sana magtuloy-tuloy kasi syempre nga yung sa December, nakita rin yung demand nung baboy nung December. Muli namang tiniyak ng Mangaldan Agriculture Office na ASF-free ang bayan. Sa kabila nito, nanawagan ng otoridad sa mga hog racer na agad report sa kanilang tanggapan sakaling may mga alagang baboy na tinamaan ng sakit. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Nagbabalik sa bansa ang NBA player na si Kyle Kuzma para makita ang mural na ginawa para sa kanya sa isang basketball court dyan yan sa tenement sa Santa Ana, Manila. Sinalubong din siya dyan ng kanyang fans kasabay ng pag-reveal ng mural na obra ng Pinoy na si Maya Karandang at kanyang team. Nagpakitang gilas din ng kanyang basketball skills si Kyle. Thankful siya sa suportang natatanggap mula sa Pinoy fans. Ito rin daw ang kanyang first mural sa isang basketball court. Half kilo kada serving ng bulalo at iba pang putahe swak ngayong tag-ulan. Ating tikman sa report.
Nagkikrave ka ba ngayon ng mainit-init na sabaw kapuso? Abay, worry no more at matakam sa paglasap sa iba't ibang putaheng aming ihahanda na suwak sa kumakalam na tiyan. Ready to serve ang mga cheesy dish. Perfect combo ang grilled cheese, cheeseburger with chicken macaroni soup. Idagdag na riyan ang cheesy macaroni pasta. Check din sa ating menu ang bangin fries with buffalo chicken. At ang all-time favorite nating mga Pinoy, ang adobo, buffalo wings, spicy pork adobo. Kung hungry ka pa, solve ka sa Hungarian sausage with gravy and pizza overload Hungarian sausage pizza. Meron ding crispy tofu sisig, Korean premium egg drop sandwich, pad krapao Thailand cuisine at pad thai Thailand cuisine. Pero ang main course ngayong araw, ang half kilo per serving na mainit-init na bulalo. May nakahanda na tayong broth, kaya ipainit na lang. I-blanch ang patatas, string beans, cabbage at ang siling haba. Igisa na rin ang onion, garlic at timplahan ng pepper and salt. Pagkatapos, ready na for serving. Ito na ang special bulalo na lalong mapapabusog sa'yo kapuso. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.